ang libel, nakuha mo ang information na hindi maganda sa third party. Ang slander, nakuha mo talaga mula sa baba bibig niya. Nang yung buyayaw kaharap-harapan na. Tapos na-record mo. Yun. That is slander. So, mas mabigat ang slander kumpara sa libel. Kasi ang slander, direkta, nakuha mo, face-to-face kayo. Nakuha mo yung kanyang sinabi. Na-record mo. Ang libel, nakuha mo lang sa internet. Kung narinig mo sa ibang tao na sinabi sa'yo, that is libel. Okay? So, damages. Ano pa ang isang pabayaran ng halimbawa, ng perpetrator? Ang babayaran pa niya, psychological damages. Yung hindi ka makatulog sa kakaisip ng iyong mali, ng kanyang mga sinabi, that is moral damages. May bayad yan. Alam niyo mga moral damages? Millions yan. Kaya be careful kayo sa mga sinasabi niyo. Ang isa pang halimbawa, hindi maganda na ginagawa ng marami. Yung naniningil kayo ng utang sa isang tao tapos i-post ninyo sa social media. Hindi yan pwede. That is against the law. Kahit may utang ang isang tao, hindi mo siya pwede ipahiya. Lalo pa social media. Buong mundo ang nakakita niya. Hindi mo siya pwede ipahiya ang tao. Doon siya ni ngayon, advice sa mga mangungutang. Lalo pa sa mga nagpapautang. Yung mga nagpapautang, you have the obligation to collect. Meron na obligasyon na kolekta. Pero, subalit, nagkakwat, ngunit, bago ka magpautang, papirmahin mo muna siya. So, black and white ang inyong agreement. O kaya sa dapat mamula. Ano ang terms ng pagbayad? So, pag hindi siya nakabayad, ano ang pwede mangyari? Ilagay mo sa kontrata. Okay? Yan. Kasi pag, alam nyo, nagpautang ka tapos wala siyang pinirmahan. Kaya huwag kami sa nalagas. Dapat kailangan kung hindi pa po na ang kambal. Kaya ako, may magutang sa akin, kahit kapatid ko, nangungutang sa akin, pinapapirmahan ko yun. Ay, sige sir. Yes! Business is business. Gandaan nyo Ang negosyo. Hindi pwede ihalo ang dugo sa negosyo. Sa negosyo, wala parinti. Wala pamilya. Wala. Kami-kamiga. Kasi nagwala kita mo lang parintihanan. Pero ang negosyo mo, parinti mo? Hindi. So, bayad ka sa negosyo mo. Hindi sa ako sa negosyo mo. Nagpapirmahan. Ay, nagpapirmahan siya. Hindi pwede ka ba? The agreement nila. Agreement sa perma. Kaya basta ko na. Agreement nila. Utang ni sir. Utang nila ginasir. Perma na. Perma. Ikaw ginasir. Pero dapat nag-aaral din ng terms of payment. Ay, nang sa payment. Lahat na kaya. Utang nila agreement. Wala pa kami. Hindi lang siya dapat magbayad. Bas, saan ako nabayad? May deadline. Nagbabayad siya, pwede, magbabayad ba siya araw-araw, o weekly, o monthly, magkano ang halaga, tapos kailan matatapos. Pag hindi natapos, magkano ang interest. Ay, may interest sa... Kung interest na, Devotion na talaga. because that is one way to what? One way to discipline yung mga borrowers. Okay. Procedure. Dictates forms for acts, contracts, and use, and supplements deficiencies in special laws, like the Code of Commerce. Okay?
So RA 36 in the Civil Law of the Philippines is the bedrock, the foundation for private law in the Philippines, providing legal frameworks for everyday life, from personal status and family matters to business transactions and property rights, ensuring legal order and remedies for wrongs. Okay? Questions? Okay na, wala na. Ganda lang ba yan? Talaga kayo, go. Any question? Wala? Okay, punta tayo sa History 1.4. Okay lang ba? Diretso tayo o pahinga muna tayo? Sir, may na na, sir. Nagbukas pa man. Ha? Sino nagsabi na pahinga? Sige, pahinga muna. Chismis. Yes? Pahinga daw muna.